Guys, may napanood po ako na vlogger sa Facebook na may hawak-hawak siyang thermostat pagkatapos ang sabi niya, huwag mong subukang tanggalin ito sa makina mo. Magsisisi ka lang. Kasi una niyang sisirain ay radiator mo and then yung radiator hose, then eventually masisira din yung makina. Sabi niya rin na huwag maniniwala doon sa mga mekaniko na nagsasabing dekorasyon lang yan thermostat. Kasi yan daw ay ilang taong pinag-aralan ng mga nag-design yan. Kaya yan ay napakahalaga. So, hindi ko na po sasabihin kung sino itong vlogger na to. Maggagawa na lang po ako ng konting reaction lang dyan. Tsaka isa pa guys, hindi sa ginajudge ko yung sinabi ng vlogger. Kasi baka mamaya, meron siyang logical na explanation kung bakit niya yon sinabi. Malay natin, gagawa niya pala yan ng part 2 kung saan niya yan i-explain ng mas detail. Ang masasabi ko lang po dyan, number 1, ay tama po yung sinabi niya na hindi po dekorasyon lang yan thermostat. Mahalaga po ang papel niyan sa loob ng makina natin, lalo na doon sa mga sasakyan na ginagamit sa mga bansa na may winter. Dito rin naman po sa Pilipinas ay mahalaga rin po sa isang makina yung may thermostat. Pero sa opinion ko lang po ay hindi naman masisira yung radiator nyo or yung radiator hose or lalong-lalo naman yung makina kung sakaling tatanggalin nyo yung thermostat at gagamitin nyo yung makina na yan ay nakatanggal. Mas paniniwalaan ko po kung halimbawa sinabi niya na kayang wasakin ng isang thermostat na sira ang isang makina kung hindi nyo ito tatanggalin or i-replace ng mas matinong thermostat. Ipapaliwanag ko naman guys kung bakit ko nasabi yan. Kasi alam nyo guys, itong thermostat, doon po sa mga hindi nakakaalam, yan po ay simpleng mechanical device na nasa loob ng cooling system natin. Ang trabaho po niyan ay parang gate. Inaharangan po niyan yung coolant para hindi makasirculate papunta doon sa radiator every time na i-start natin yung makina na malamig. Lalong-lalo na doon sa mga bansa na may winter. Kasi guys, doon sa kanila, tuwing umaga pag i-start nila yung sasakyan nila, yung makina nila doon ay kasing lamig or mas malamig pa sa bloke ng yelo. At kapag po ang makina natin ay in-start natin ng malamig, hindi po maganda ang andar niyan. Magaspang at saka hindi po yan fuel efficient hanggat hindi yan nakakapag-warm up. At para mas gumanda ang andar niyan, kailangan ma-reach niya yung tinatawag na normal operating temperature, which is 195 to 225 Fahrenheit. May nag-comment sa akin, wag po daw gagamitin yung Fahrenheit. So yan po ay 95 to 105 Celsius. Ngayon guys, dyan po papasok yung trabaho ng thermostat. Inimbento po yan or dinisign yan ng mga engineers na nakatira doon sa mga bansa na may winter para matulungan yung makina na makapag-warm up agad, especially during winter. Dinisign po nila yan na harangan yung coolant para pag-start mo ng makina, hindi ito magsisirculate papunta doon sa radiator. Kasi pag pumunta sa radiator itong coolant, papasok po yan doon sa mga maliliit na flat tubes. Tapos itong flat tubes ay mahahanginan ng fan. So hindi po yan kagad iinit dahil mahahanginan siya. Dahil po sa pagharang ng thermostat sa coolant, ay mas mabilis na iinit ang isang makina hanggang sa ma-reach nito yung normal operating temperature. Tapos, once naman po na ma-reach na ng makina ang normal operating temperature, itong thermostat ay bubukas at pararaanin niya na po yung coolant para ito makapag-circulate papunta doon sa radiator kung saan ito ay mahahanginan ng fan at mariregulate yung temperature. Para habang ginagamit natin yung makina, ay nahandun lang siya palagi sa normal operating temperature niya. Once naman po na masira ang isang thermostat, which is kumisan naabot ng 5 taon or 10 taon bago yan masira, ang nangyayari po dyan ay hindi yan bubukas kahit mainit na yung coolant sa loob ng makina. Kaya ang nangyayari, hindi makapag-circulate yung coolant hanggang sa mag-overheat yung makina. Yan po yung sinasabi ko kaninang opinion ko na kayang sirain yung radiator hose, or even yung makina kung ang thermostat ay sira na pala, hindi pa tinatanggal or hindi pinapalitan. Kasi guys, kapag ang isang makina ay humigit na doon sa normal operating temperature, ang init niyan, tumataas po yung pressure niyan sa loob. At yung pressure na yon ay maghahanap po yun ng lalabasan na kuminsan nagiging dahilan para mabutas ang radiator o kaya naman mabutas ang radiator hose. At once naman po na yan ay mabutas, lalabas na dyan ang coolant, mag-o-overheat na po yung makina. At kapag nag-overheat po ang makina,
yung mga piston po niyan sa loob ay mamamaga. Tapos ang langis pa naman kapag overheat na ay hindi na ganun kaganda mag-lubricate. So ang mangyayari ngayon, mamamakat or may stuck yung piston doon sa cylinder. Gagasgasin niya po yan hanggang sa tumigil sa pag-andar yung isang makina. Wasak na ang makina pagka ganun ang nangyari. Siguradong overhaul na po yun. Ngayon guys, ang epekto naman po ng isang makina na tinanggalan mo ng thermostat, siyempre, wala nang pipigil dun sa coolant sa pag-circulate. Kahit na umaga at winter pa. Pag-start mo, ikot na kagad yung coolant. So, malalamigan siya doon sa radiator. Tumatagal ngayon yung pag-warm up ng makina. Sa US pa naman, mainipin sila. Hindi sila masyadong mahilig doon mag-warm up. Pag in-start nila ang makina doon, ginagamit kagad nila. Kasi eventually, iinit din naman yon at mararating din nun yung normal operating temperature. Ako po sa totoo lang ay marami ng mga naging sasakyan na tinanggalan ko niyang thermostat. Tapos hindi ko na napalitan. Kumisan kasi natatapat na wala akong budget pambili ng thermostat. Kumisan naman po natatapat sa nakatamaran ko na ang palitan. Pero minsan po ay hindi pa ako nakabutas ng radiator or nakasira ng hose or lalong-lalo na nakasira ng makina dahil lang sa tinanggal ko yung thermostat. Huwag nyo naman po sana ma-interpret na ina-encourage ko kayo na tanggalin yung thermostat nyo kasi mahalaga po yung merong thermostat sa makina. Lalong-lalo na doon sa mga viewers ko abroad na merong winter o kaya naman doon sa mga viewers ko na taga Baguio o taga Tagaytay na mas malamig kaysa dito sa amin sa Bulacan. Kasi guys, gaya nga nasabi ko sa inyo, mas matagal magwa-warm up yung makina nyo. Ngayon, pag ginamit nyo kagad yan nang hindi pa nagwa-warm up, ay hindi nyo ma-enjoy yung full potential ng makina nyo. Magaspang ang andar sa umpisa. Tapos, hindi po yan fuel efficient. So, mas magastos po kayo sa fuel. Tapos guys, ang langis kasi, mas effective yan kapag narating nyo na yung normal operating temperature. Ngayon, pag wala pa dun sa normal operating temperature, hindi masyadong maganda yung pagkakalubricate ng makina. Pwede po dyan paunti-unting ma-damage yung makina nyo. Pero hindi naman agad-agad na mawawasak yung makina nyo dahil lang sa wala kayong thermostat. Konting disclaimer lang guys ha, hindi po ako nagmamarunong at hindi ko po kinukumpara kung ano tong opinion ko kaysa dun sa nag-vlog. Kasi nga sabi ko sa inyo, baka mamaya part 1 lang pala yung vlog niya at sa part 2 magbablog naman siya na i-explain niya kung bakit niya nasabing kayang mawasak ng makina kapag wala itong thermostat. Anong malay natin, may matututunan pala tayo sa kanya. Pero sa ngayon, hanggang dyan na lang muna po ako. I hope na meron kayong natutunan or kahit papano ay na-enjoy nyo itong konting kwentuhan natin. Kung meron pa po ako mga nakalimutang sabihin or meron kayong gustong itagdag, ay pwede nyo po yan i-comment sa comment section natin sa baba. Huwag nyo lang po kakalimutang mag-like at saka mag-share. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!